Hi guys, so ito na nga pala yung mga materials na gagamitin natin for our roof extension project. So, di ko na pinakita yung pagbungkal ko ng lupa, pero nilagyan ko na siya ng rebar, 3 column footing, tapos ubuhusan mamaya for our concrete column footing. So, let's proceed na lang sa pag-install ng ating columns. So, 4x4 na kahoy, lumber yung gagamitin natin. So, una, binutasan natin ng 12 mm yung ating mga column footing kasi lalagyan natin siya ng metal-based post na hahawak ng ating 4x4 na kahoy, tapos lagyan ng 12 mm na expansion bolt para siya yung nag-connect sa semento at dun sa base post na magho-hold sa ating kahoy. So, as you can see, binutasan natin yan gamit ang rotary hammer drill para mas mapadali yung pagbubutas. So now, pinutulan natin yung kahoy, yung coco lumber, para gawan ng mortise at tenon joint. So, after that, lagay lang natin yung base post. Tapos, mag-screw lang tayo. So, meron na siyang provided screws sa Shopee together with the base footing. So, tapos na tayo sa first column. So, let's proceed to the next column. So, same process lang. Bubutasan natin. Tapos, i-install yung metal base post para hahawak sa ating 4x4 na coco lumber for our column. And next, install lang natin, lagay yung mga expansion bolt. Then, screw natin isa-isa sa ating 4x4 na column. Pagkatapos niyan, hihigpitan lang natin yung mga expansion bolt para make sure di talaga siya gagalaw at solido na siya yung pagkagawa. Why safety practice ba? Why safety officer? Ay, forma, no? Forma. Yung ako tayo. Mana dapat mag-cutting ba kayo? Promoted ka dyan. Promote kang forman. Oh, ay, mangisa ba tao? Sunod natin gagawin ay yung ledger board. So, siya yung kabilaan. So, yung unahan, yung column, yung beam. So, yung sa harap na is yung ledger board. So, siya yung hahawak for the other end para sa ating bubong. So, same process. Binutasan ko, nilagyan ng expansion bolt. Tapos, nilagay yung ating ledger board. Tapos, secure at hinigpitan yung mga expansion bolt para kapit na kapit talaga siya. Ang size nga pala ng ledger board natin is 2x8 by 10 feet. Mabigat kasi siya kapag isahan lang kaya hinati ko siya sa 3 piraso. So, yan, nilagay ko ng isa-isa para mas madali siya maneuverable. Mas madaling i-install. Huli ko na trabaho itong pangatlo na column footing kasi nung nagbutas kami sa first two ay hindi pa siya ganun katigas yung semento. So, need pa siya na at least 7 days na curing time bago mo siya butasan para sure ka talaga na matibay yung forma na binuhusan mo. So, same process lang din. Binutasan ko siya ng 12 mm na butas. Tapos nilagay yung 12 mm na bolt, expansion bolt. At pagkatapos niyan ay lalagay natin yung column base post natin na siyang hahawak sa ating 4x4 na column na coco lumber. So, same lang sa dalawa na column na ginawa natin. So, wala kasi akong blower, no? Kaya kada butas, pinipaint brush ko siya, pinabrush ko siya para di pumasok yung abo sa butas. Kasi kapag nakapasok yan, mas matigas at hindi mo ma-maximize yung butas na ginawa mo. Makakompress kasi yung dust Mas mahirap na siya tanggalin kapag na-compress ang dust. So, nilagay na natin isa-isa yung column base post natin at sinecure ng ating mga expansion bolt gamit yung washer, lock at nut niya. So, after that, gawan lang natin ng mortise and tenon joint yung ating post para sa paglalagyan ng beam mamaya. Tapos, insert lang siya. And after that, i-screw lang natin gamit yung provided screws together with the column base post. Then, higpitan natin yung expansion bolt, yung nut niya para kapit na kapit talaga. Oh guys, tawag gamay man siya. Iga. Chinso. Gamay man. Next ay prepare natin yung beam natin.
So, gagawa na natin siya ng mortise and tenon na joint para i-fit dun sa ating mga ginawang nakausli na ulo niya. So, now, na-install na siya. Yan na yung forma. So, now, continue na tayo, guys. So, ngayon, ilalagay natin yung mga rafter na from the front beam papunta sa ledger board natin. So, as you can see, gabi na nung ginawa natin kasi busy kasi ako na tao. Marami akong ginagawa, so I can't do this full time. So, ginagawa ko lang siya every time may free time ako. Kahit mapagabi, mapaumaga, kahit nga to dito sa current video. Umuulan to while ginagawa ko kahit nabasa ako sa ulan. Sige, tara. Kasi kailangan ko na siyang matapos. Marami pa akong project na gagawin pagkatapos nito. So, yun, nalagay natin yung mga rafter natin. Nilagay na natin yung ating mga purlin. So, ang size niya pala ay 2x4 by 12 feet para mahaba yung span. Pagkalagay ng ating mga purlin sa pag-secure natin dyan sa kanyang rafter, screw lang din ang gagamitin natin. So, ang gagamit ko na screw ay yung chipboard screw na 75mm. So, mahaba rin siya. Kailangan nyo pala mag-pre-drill bago nyo i-screw kasi matigas yung kahoy. Mas-stuck yung screw na gagamitin nyo kapag hindi kayo mag-pre-drill. So, butasan nyo muna at least 3 kasi 5mm yung gamit natin na screw, di ba? So, ang ginamit ko pang pre-drill ay 4mm na wood drill bit. Tapos, pagkatapos niyan, nilagay ko na yung screw para ma-secure siya in place. So, sa project natin na to, guys, gamit ko pala yung Kilat Power Tools. Maganda siya na power tools. Mura at reliable. So, cordless. So, di baterya na siya. At brushless na din. So, ang gamit ko rito, meron akong impact driver. So, 140 Nm siya. Yung cordless impact drill ko, that's 150 Nm din. And yung gamit ko rin na reciprocating saw ay from Kilat din. So, Kilat products yung gamit natin for this project. So, now, natapos natin i-install yung rafter. Nalagay natin yung insulation. Panahon na para ilagay natin yung bubong. So, sa paglagay ng bubong, screw rin gamit natin, wood screw. Pero, hindi kasi nakakabutas ang wood screw diretso sa bubong. So, gamit rin tayo ng pre-drill. Pero this time, gamit natin is metal drill bit na 3mm. So, binubutasan muna natin yan. Pagkatapos ng butasan ay lagyan natin ng sealant. Tapos, i-screw natin yung Tex screw na wood screw for wood. So, madali lang siya, guys. Just make sure na align siya dun sa purlins dun sa ilalim. Kaya ginagamitan ko siya ng chalk liner. O, inabutan na nga tayo ng gabi. Kasi nga, I just wanna make sure na matapos na to. Kasi na-postpone na to ang project na matagal. So, day and night, tumatrabaho ako para matapos na to. And this is the last batch na para finally, matapos na to siya na project. So, ang size pala nitong bubong is 10 feet siya. 10 feet yung taas. So, same process lang din. Maglinya tayo sa chalk lining. Tapos, mag-pre-drill gamit ang metal drill bit. Butasan, lagyan ng sealant, yung butas. Tapos, i-screw yung wood screw. So, kapit na yan. Di na yan lilipa rin ng ulan. So, dito na bubong, ilalagay natin yung ating solar panels para sa ating next na project. So, malapit na ako matapos dyan, guys. And then, finally, tapos na itong yung ginawa ko. So, sa last part, ay gagawa lang tayo ng parang mga holder dun sa ating mga rafter na nilagay. So, kumat lang tayo nito ng triangle. So, 12 siya. 12 pieces. Pre-drill, lagay ng screw, lagay ng wood glue. Tapos, nilagay dun sa each rafter. So, yan ang final niya na forma. O, di ba? Kaya lang pala.